maging Pangulo po ng bansa si VP Sara Duterte ayon sa mga nanguhula sa kanya. Lahat po na naghuhula kay VP Sara Duterte, sinasabi po sa kanilang tarot card na si VP Sara Duterte po ay magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Siya po ang susunod na magiging Pangulo sa ating bansa. Yan po ang nababasa ng mga manghuhula sa kanilang mga tarot card. Lahat po, basta lahat na nanguhula kay VP Sara Duterte sa nakikita ko doon sa YouTube na kanilang ina-upload, ang sinasabi po nila ay si VP Sara Duterte ay talagang magiging Pangulo ng bansa. Makikita naman po natin dito, napakasimpleng babae lang po si VP Sara Duterte. Mag-ikot-ikot, kundi naka-polo shirt, naka-t-shirt lang. Ay yayakap ng matatanda. Kahit malayo yan siya, pag nakikita niya na tinatawag siya ng matatanda o matanda, pupuntahan niyan at yayakapin niyan at kakausapin niya. Kahit nasa malayo pa yan, kahit nakasakay pa po si VP Sara Duterte sa sasakyan, kapag may kumakaway sa kanya ng mga Pilipino, binabaan po niya yan, hinihintuan niya. Ayun, napakasimpleng babae lang po. Kaya napakaswerte po natin kapag si VP Sara Duterte po ang magiging Pangulo o susunod na Pangulo sa ating bansa. Hindi po tayo mai-snub niyan, tayong mga mahirap, dahil si VP Sara Duterte, hindi po yan maarting babae. Kahit gaano ka pa kahirap, kapag tinatawag mong pangalan niya at nakikita ka niya, lalapitan ka niyan at kakamayan. Lalong-lalo na kapag matanda ka, yayakapin ka ni VP Sara Duterte. Ganun kasimple si VP Sara Duterte. Kaya napakaswerte na po nating mga Pilipino kung magiging Pangulo po si VP Sara Duterte. Sana nga po magiging Pangulo siya. Kaya na po ang sinasabi ng mga lahat ng nanguhula sa kanya na magiging Pangulo po talaga si VP Sara Duterte. Siya po ang magiging sunod na Pangulo. Napakaswerte po natin kapag nagiging Pangulo itong si VP Sara Duterte. Napakasimpleng babae. Hindi isnabiro, hindi sosyal. Kaya kahit gaano pa kalayo matatanda, pag tinatawag siya, niyayakap na yan, pupuntahan na yan. Manang-mana po sa tatay. Walang kaarte-arte, napakasimpleng babae. Kaya napakarami pong sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na tayong mga mahihirap. Dahil tayong mga mahihirap, ang kakampi lang po natin ay kapwa natin mahihirap. Kapag mamayayaman, gawin lang tayo mga tauhan ng mga yan, utos-utusan lang po tayo. Pero si VP Sara Duterte, subukan nyo na may umaapi sa inyo at makikita niya at malaman niya, sigurado ipagtatanggol kayo. Naalala niyo yung demolition sa Davao noon? Kung sino nakakaalam noon? Didemolition yung mga bahay, tapos wala naman mapaglilipatan kaagad. Nakiusap si VP Sara Duterte at hindi pinagbigyan. Ayun, sinuntok niya yung sheriff, diba? Ganon si VP Sara Duterte, ipagtatanggol ang mga mahihirap. Ipagtatanggol. Kaya sana magiging sunod na Pangulo ito at maging totoo yung mga hula sa kanya na magiging Pangulo ng bansa natin. Sana nga po, sa palagay nyo po mga kababayan, magiging Pangulo po ba si VP Sara Duterte sa bansa natin sa 2028 presidential election? Pakasakali naman, bago pa mag-28 o 2028, baka magiging Pangulo si VP Sara Duterte, hindi po natin alam yan. Mahaba pa po ang panahon. Pero kung talagang aabot pa ng 2028 at magpasya siyang tatakbo bilang presidente, sigurado na po mananalo na po si VP Sara Duterte at magkatotoo na po yung mga hula sa kanya na magiging Pangulo siya. Dahil ang taong bayan po ay nakasuporta sa kanya. Kita nyo yung picture na yun? Napaka gandang tingnan. Bagay na bagay si VP Sara Duterte. Tingnan yung tatay nila. Pakasimple ito. Basketball court ito, pero ang sigaw dito Duterte. Ganon po kalakas ang mga Duterte sa taong bayan. Napakalakas po ng karisma. Lalong-lalo na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Basketball ito eh. Pero alam nyo ba ang sigaw ng mga tao dito? Duterte. Duterte ang sigaw. Saka yung mga nagsasabi na corrupt do si Pangulong Rodrigo Duterte, tingnan nyo po yung bahay na yan, oh. Yung gate niya, bago siya maging presidente, yan pa rin. Pagkatapos siya maging presidente, yun pa rin. Si Baste, ayan nyo. Tingnan nyo. Naka-t-shirt lang. Simpleng-simpleng tao lang. Ganun po sila kasimple. Ayan o. Naka-t-shirt lang ng black. Lagi kong nakikita si Baste na naka-t-shirt lang eh.
Pero kung ibang mga mayor pa yan, o ibang mga vice mayor pa yan, grabe siguro ang mga kasuotan. Si Claire Castro nga lang magsalita nun sa ano, di ba? Tingnan yung mga kasuotan ni Claire Castro. Talagang may palikpik sa balikat, di ba? Yung damit niya. Hindi ko alam kung anong tawag sa damit na yun eh. Ano pa lang yun siya, PCO secretary, lalo-lalo na kung si Claire Castro magiging vice president yun. Naku po, iwan ko na lang po. Pero tingnan mo dito sa mga Duterte family. Sobrang simpleng pamilya lang po. Si Basti, tingnan mo naka-t-shirt lang. Kaya naman po sinasabi rin po ng mga manghuhula na talagang maging Pangulo si VP Sara Duterte dahil makikita naman po natin ang buong pusong suporta ng taong bayan sa kanila. Kita mo dito sa Dahigo, walang katigil-tigil ang mga tao sa pagpunta dyan para lang sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan o, bago yan, isang bus yan sila dumating yan, bago lang po yan. Diba? Walang tigil po ang pagpunta ng mga tao dyan sa Dahig. Kaya ang Dahig na yan, kung dati sobrang tahimik, ngayon napakasaya na, kaya natutuwa yung mga pulis dyan, mga gwardiya dyan na biglang sumaya yung napakalungkot na lugar na binabantayan nila. Talaga ang mga Pilipino masiyahin kahit may nakakulong na isang presidente dyan, nagsasayawan pa nga yung iba dyan. Talagang masaya tingnan. Kaya natutuwa rin siguro mga kapulisan dyan na mga bantay sa Dahig dahil biglang sumaya yung lugar na sobrang tahimik noon. Nagiging plaza na po o pasyalan ng mga tao dyan. Ganun po ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na po sa mga OFW. Grabe po, buong puso po ang suporta nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Buong puso po talaga. Biruin mo, wala silang kapaguran. Pagpunta dyan, papalit-palit na lang pumunta dyan. Kaya nga hindi nawawala ng OFW dyan sa Daig, sa ICC. Tuloy-tuloy ang punta ng mga OFW kahit gaano po kalayo ang biyahe nila. May bumiyahe pa dyan 24 hours bago nakarating dyan. Pero hindi nila iniinda yon. Ang importante, makakasuporta sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung si VP Sara Duterte magiging Pangulo ng bansa, sigurado po malaking tuwa itong mga OFW. Matutuwa ng gusto ito. At hindi lang mga OFW, tayo din pong mga mamayang Pilipino na nasa laylayan. Dahil si VP Sara Duterte mapagmahal po sa mga mahihirap yan, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan, sa mga sulok-sulok na lugar. Kasi ang palagi lang po nagiging Pangulo ay dito sa Luzon. Ang tanging naging isang Pangulo na galing sa Mindanao ay si Pangulong Rodrigo Duterte lang. Lahat po nagiging presidente ay taga Luzon po. Taga Luzon. Gusto nila sila-sila na lang. Kita mo, naging Pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pinagkaisa nila si VP Sara Duterte. Ayaw na yata nila na magkaroon pa ng Pangulo na galing sa Mindanao. Pero, ang taong bayan hindi po mapipigilan. Dahil ang taong bayan po ang masusunod, hindi po sila. Kung ano po ang kagustuhan ng taong bayan, yan po ay masusunod. Kaya yung hula na magiging Pangulo si VP Sara Duterte, magkatotoo po yan, son. Magkatotoo po yan, tandaan nyo po yan. Basta tumakbo lang si VP Sara Duterte magkapangulo, sa 2028, magiging Pangulo ng bansa si VP Sara Duterte. At talaga kung itadhana po talaga na bago mag 2028 magiging Pangulo siya, hindi po natin alam ang sitwasyon ngayon, malay po natin, mapaaga ang pagka-Pangulo niya. Makikita po natin dito kung gaano kasulid yung suporta ng mga OFW kay Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po, walang patid po ang punta ng mga tao dyan. Kaya sa inyo mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Sa lahat na naguhulak kay VP Sara Duterte ay si VP Sara Duterte ay magiging Pangulo o susunod na Pangulo sa ating bansang Pilipinas. Pero kung ako tatanungin, magiging totoo po yung hula na yan dahil ako hinuhulaan ko rin po si VP Sara Duterte na magiging Pangulo siya ng bansa natin. Ayan o, bagay na bagay o.